Hey guys! Welcome back to another adventure. So in today's video, pupunta tayo sa Ilocos. This is an educational trip, kaya magbabas lang tayo from here sa Batangas papuntang Ilocos. In this video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga spots na pupuntahan natin sa ating trip, kung magkano magagastos natin, and kung gaano katagal yung trip. So if you're interested, just keep on watching. From here sa bahay, pupunta tayo sa school, and from there, doon tayo sasakay ng bus. So tara! Umalis kami ng Lipa ng 7 p.m. Meron kami 3 stopover. Ang total ng trip namin hanggang Ilocos ay 12 hours. So nakadating kami ng Ilocos ng 7 a.m. So, what's up guys? Hi guys! So nandito tayo sa North Bangi. Wind. So, ano? Sa Bangi. Sa Bangi. Doon sa may dagat. And windmills. Hi guys! Woo! Guys, nasa Ilocos kami ngayon. Kitang-kita nyo, ang lalaki ng electric fan dito guys, oh. Oh. Gar, ang laki ng electric fan dito, Gar. Ate Jen, pero muna ako na rin, magbablog lang ako. Ayun na may-ari, oh. Ate Jen, oh. Anis. Hinaram ko kanyang GoPro. So, ililibot ko kayo dito sa ano. Ayan, wala pala ako sa frame guys. Ang banas kasi dito guys. A few moments later. Marami na mo, boy. Boy, bisa mo. Bisa mo, boy. 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 Boy, boy, boy. Ito mo naman, Gar. Pag korelay ka siya sa aming bus, yung ako isa. Yan naman ang ano dito. Oh. Yun, oh. Oh. Guys, ang ganda dito guys. Dito sila. Mayari. Ate Jen. Ay, bawiin ko na. At dahil sobrang init dito sa Ilocos, kailangan ko ng pampalamig ng ulo. Char! Next stop, Patapat Viaduct. Super ganda mag-picture dito kaya kahit sobrang init talaga nag-picture kami. Next stop, my favorite part, ang hotel. Ito talaga yung super hinihintay ko today kasi super duper pagod kami and hapon na kami nakarating dito dahil ang check-in time namin is 3 p.m. So dito kami nag-check-in sa Fort Ilocandia Resort Hotel sa Lawag. Sobrang ganda dito guys, very Spanish and very elegant ang style. Lahat na ng kailangan namin nandito na sa loob ng room, toothpaste, toothbrush, shampoo, sabon, tissue, towel for per person. Yun nga lang walang bidet pero may bathtub. Apat kami matutulog dito, so meron ditong 2 single beds at 2 extra beds. Isa pa sa nagustuhan ko talaga dito yung napakalawak na terrace with napakagandang view. And super bet ko din itong napakalaking aparador kung saan nakalagay yung extra kumot and pwede din paglagyan ng mga maleta or ng sapatos and ng kung ano pang gamit para hindi masyadong makalat yung room. At dahil maaga pa naman, lumabas muna kami ng hotel room namin para makapaglakad-lakad and explore yung facilities na pwede namin gamitin during our stay here. Meron din pala tong 2 pool, isa yung parang pang-Olympics and then yung other one is yung mas maliit.
Ang ganda dito, guys! May golf course din para sa mahilig mag-golf. Meron lang charge na 200 pesos per bucket. Kung hindi mo masyadong bet mag-swimming pool and mas gusto mo magdagat, pwedeng-pwede ka maglakad ng kaunti lang from the hotel rooms and makikita mo na yung napakaganda and napakalinis na beach. That same night, tumambay lang kami sa harap ng main entrance habang hinihintay namin yung in-order naming food for dinner. So, dinala namin yung food namin sa kabilang room para sumabay sa kanila kumain since magkakahiwalay kami ng rooms. Second day here in Ilocos, we started our day going to Cafe Ilocandia kung saan nititake namin ang aming breakfast. Our stay here includes free breakfast buffet. 11 a.m. na kami natapos mag-breakfast. So now pupunta naman kami sa next naming destination which is Malacanang of the North. Next up, windmills. Again, char! Doon tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Super haba pa ng lalakarin. Pero hindi ko na kinaya kasi sobrang init. Kaya hanggang dyan na lang ako and bumalik na ako sa aming sasakyan. And for the last day of our Ilocos trip, mamamasyal naman tayo sa Vigan. Andito tayo ngayon sa Pagbornayan Jar Factory, kung saan makakita kayo ng iba't ibang klase ng jars. Next up, Baluarte. Kung mahilig kayo sa animal, sobrang may enjoy nyo ito. Ito favorite part ko, yung museum, kasi air-conditioned. Kidding aside, super na-enjoy ko talagang tingnan yung animals dito. What's interesting about it is that the animals displayed here were real animals hunted by Singson, the owner, and now they are preserved here. Next up, and the last one, na pupuntahan namin before kami bumalik ng Batangas ay ang very famous na Calle Crisologo. But before maglakad-lakad, itatry muna namin yung street foods dito. Marami kaming nahanap dito na masarap na foods. Dito na din kami bumili ng ilang souvenirs like pan display, kitchenwares. After namin maglakad-lakad, nagprepare na kami ng aming mga sarili pabalik ng Manila. But before that, nanood muna kami ng